Naku po, China nag-deploy ng 203 barko sa West Philippine Sea. Paano na kaya ito? Balak na ba tayong sakupin ng China? At US, Poland, Australia at Japan ay nagpakita ng suporta at pagkilos upang ipagtanggol ang ating soberanya. Tanong ng karamihan, paano makakatulong ang mga alyado natin sa pagprotekta sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea? At ano ang mga posibleng epekto ng presensya ng 203 barko ng China sa ating seguridad at ekonomiya? Mga kahistoryador, tila matigas talaga itong China dahil kamakailan lamang naitala ng Philippine Navy ang pinakamalaking presensya ng mga barko at barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea. Mula nang simulan nitong i-publish ang mga lingguhang talis nito. Mula August 27 hanggang September 2, umabot sa kabuuang 203 barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang naitala, kasama na ang mga barkong pandigma ng China. Talagang nakakapangamba ang ganitong tanawin sa West Philippine Sea, kung saan ang pagdami ng mga barko ng China ay tila isang tahimik na mensahe na hindi sila nagmamalasakit sa mga karapatan ng Pilipinas. Ang presensya ng 203 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay nagpapakita ng kanilang agresibong estratehiya na hindi maikakaila. Sa mga nakaraang linggo, ang mga barkong pandigma ng China ay ipinadala na sa mga lugar na malapit sa ating mga teritoryo, na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga mamamayang Pilipino. Subalit, ang mas nakakabahala ay ang mga usap-usapan na nagmumungkahi na ang China ay naghahanda para sa mas malaking kaguluhan sa rehiyon. Ang kanilang patuloy na pag-deploy ng mga barko ay nagbigay diin sa posibilidad ng isang mas malawak na hidwaan. Ang mga barkong pandigma na naroroon ay hindi lamang simbolo ng kanilang kapangyarihan, kundi nag-uudyok din ng mga tanong tungkol sa kanilang tunay na layunin. Aatakihin na ba nila ang Pilipinas? Ito ang mga tanong na lumilitaw ngayon. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, ito ang pinakamataas na bilang na naitala sa paligid ng Siyam na nasakop na mga tampok sa West Philippine Sea para sa taong ito. Sinabi ni Trinidad na kahit na ang pagdami ng mga barko ay hindi magbibigay katwiran sa kanilang iligal na presensya, mapilit at agresibong aksyon at mapanlinlang na mga salaysay, ang halaga ng deployment ng China ay inilarawan niyang hindi normal. Ngunit ito ay nasa saklaw ng kakayahan na maaari nilang iproyekto sa West Philippine Sea. Ang pagtaas ng mga barko ay naiuugnay sa makabuluhang pagtaas ng mga deployment sa Escoda Shoal, kung saan tumaas ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China mula 53 noong August 20 hanggang August 26 hanggang 71 sa pagitan ng August 27 at September 2. Ang sitwasyon ay lalong tumindi noong August 19 nang ang BRP Cape Engaño at BRP Bagakay ay sumailalim sa mga agresibong maniobra ng mga sasakyang pandagat ng CCG na nagresulta sa pinsala sa magkabilang barko. Sa harap ng lumalalang tensyon, ang mga hakbang ng Pilipinas upang ipagtanggol ang ating soberanya at seguridad ay nagiging mas mahalaga. Kung may listahan nga ng mga kaganapan na kinasasangkutan ng barko ng Pilipinas at China,
tila mapupuno ito sa dami na ng mga insidente na naganap. Isa na riyan noong August 25. Naglunsad ng mga water cannon ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard laban sa isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Escoda Shoal. Kinabukasan, August 26, tila hindi pa nasiyahan ang China at pinigilan ng mga barkong Tsino ang BRP Cabra at BRP Cape Engaño na maghahatid sana ng supply sa BRP Teresa Magbanwa na nagresulta sa isang kritikal na sitwasyon. Ayon kay General Romeo Browner Jr., ang hepe ng Armed Forces of the Philippines, gumagamit ang militar ng mga helicopter upang maihatid ang mga supply sa mga barko. Bago ang mga insidenteng ito, hindi nahirapan ang Philippine Coast Guard sa pagpapadala ng mga supply sa BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita para sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Ang BRP Teresa Magbanwa ay nakatalaga sa Escoda Shoal mula pa noong April 16 dahil sa mga ulat ng reclamation activities. Ay ngayon ang pinakamatagal na nakadeploy na asset ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kabilang banda, iniulat ni Ray Powell, director ng Sea Light, na ilang barko ng Chinese Maritime Militia ang umatras mula sa lugar dahil sa tropical storm na Enteng. Kaya naman mga kahistoryador, ang US, Japan, Australia at Poland ay hindi na nakatiis at gumawa na ng mga aksyon para pigilan ang binabalak ng China sa West Philippine Sea. Sa isang ulat ng Philstar, malinaw na nagpapakita ng pag-aalala at pagkondena ang Estados Unidos sa kamakailang agresibong pag-uugali ng China laban sa Pilipinas sa South China Sea. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng matinding pagtutol sa pagbangga ng isang barko ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard ship na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ang insidente na naganap noong August 31 na naganap sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, isang lugar na kinikilala ng internasyonal na batas bilang nasa ilalim ng ating soberanya. Ang CCG vessel ay sinadyang bumangga sa BRP Teresa Magbanwa ng 3 beses na nagdulot ng pinsala sa barko at naglagay sa panganib ng mga tauhan nito. Ang pagkilos na ito ay ang pinakabago sa isang serye ng mga agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas sa South China Sea sa buong buwan ng Agosto. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng pag-aalala na ang mga pagkilos ng China ay nagbabanta sa kalayaan sa paglalayag at overflight ng lahat ng mga bansa sa rehiyon. Ang Estados Unidos ay nagbigay diin sa kanilang patuloy na suporta sa Pilipinas at nagpaalala na ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa ay nalalapat sa mga pag-atake sa mga armadong puwersa, pampublikong sasakyang dagat o sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas sa South China Sea. Ang insidente sa Escoda Shoal ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa South China Sea na nagaganap dahil sa mga kontrobersyal na pag-aangkin ng China sa karagatan. Ang Estados Unidos ay nananawagan sa China na itigil ang kanilang agresibong pag-uugali at sumunod sa internasyonal na batas. Ang pag-igting sa South China Sea ay isang malaking hamon para sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang pagkilos ng Estados Unidos na suportahan ang Pilipinas at ang kanilang panawagan para sa pagsunod sa international law ay mahalaga upang maiwasan ang karagdagang pag-igting
at posibleng mga paghaharap sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang mga kamakailang insidente sa West Philippine Sea ay nagdulot ng pag-aalala sa iba't ibang bansa, kabilang ang Japan at Australia. Ang Japan, sa pamamagitan ng kanilang ambassador na si Kazuya Endo, ay nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas at nananawagan para sa pagsunod sa batas ng dagat. Naniniwala ang Japan na ang mga aksyon ng China, partikular ang pagbangga sa isang barko ng Philippine Coast Guard, ay hindi katanggap-tanggap at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Gayon din ang Australia ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala sa mga aksyon ng China na tinatawag itong destabilizing. Nagbigay diin ang Australia sa kahalagahan ng pagsunod sa internasyonal na batas at ang bisa ng 2016 Arbitral Award na nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea. Ang China sa kabilang banda ay tumanggi na kilalanin ang Arbitral Award at patuloy na iginiit ang kanilang mga pag-aangkin sa South China Sea. Ang kanilang pagtanggi na sumunod sa internasyonal na batas ay nagpapalala sa tensyon sa rehiyon at nagdudulot ng pag-aalala sa iba pang mga bansa. Si Ray Powell, isang eksperto sa pagsubaybay sa karagatan, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa presensya ng mga tugboat ng Chinese Navy malapit sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon sa kanya, ang mga tugboat ay maaaring gamitin upang hilahin o itulak ang barko ng PCG palayo sa lugar. Naobserbahan ni Powell ang mga tugboat sa mga larawan na inilabas ng PCG at nagpahayag ng pagkalito sa kanilang presensya sa lugar. Naniniwala siyang posible na ang mga tugboat ay ipinadala upang tangkain na alisin ang BRP Teresa Magbanwa mula sa Escoda Shoal. Ang presensya ng mga tugboat ay nagpapalakas ng posibilidad na ang China ay naghahanda na magkaroon ng mas agresibong pagkilos laban sa PCG ship na nagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Ang mga aksyon ng China ay patuloy na pinagmamasdan ng mga eksperto at mga opisyal ng gobyerno. Sa huli, sa mga susunod na linggo at buwan, ang mga hakbang na gagawin ng ating pamahalaan at ang pagtutulungan ng mga internasyonal na kaalyado ay magiging susi sa pagtiyak ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa ating bansa, kundi para sa mga susunod na henerasyon na may karapatan sa isang mapayapa at masiglang karagatan. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Huwag ka nang mahiya at i-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell icon at i-share ang ating video. Maraming salamat po!